Attorney Jess. Dami nangyari. Ang ngayong araw. dami, grabe. Hindi Nahilo kami ka ba? magkamayaw sa Senado kanina. Nagsimula alas 10 hanggang buong maghapon. At sa kalagitnaan nun, may mga pumutok pang mas malalaking balita. Online. Online. Meron sa oo. Ombudsman, may sa COMELEC. Oo, meron sa Facebook. sunod sa Facebook. At yung latest na tweet mo, may kinalaman naman dun sa sa Supreme Court Of course, decision. always and forever. Oo. Yung ating mga DDS vloggers. Ayan. Attorney Sal, pasensya na Ayan. mga DDS vloggers. Pero hindi naman ikaw yun kasi you're a lawyer. Correct. You're not a vlogger. And you're a spokesperson. Pero yung decision ng Supreme Court, parang hindi yata pinakinggan yung kanilang apela. Well, o yung kanilang... I would say it's not a complete loss for them. But Aha. it's a loss. Siyempre, they wanted the Supreme Court to say invalid or void yung kinundak na congressional hearings sa House. Dahil allegedly, pinahiya daw sila, violate yung kanilang human rights and yung kanilang freedom of speech. But the Supreme Court, neutrally, hindi naman pinagalitan yung mga DDS bloggers. Sinabi lang, no, Congress has the right to inquiry in aid of legislation, na-respect naman yung rights nyo or wala namang violation, hindi void yung proceedings just because it's about freedom of speech, hindi na daw pwedeng investigahan. Hindi, pwede pa din, sabi ng Supreme Court. So, Pero in teka aid muna, of legislation. Yes, may attorney. sinabi ang korte doon, ha? Ano po? Don't Go be ahead. harsh. Masyado naman kayong harsh pagtatanong ninyo. Sa House. sa House. They said it to the House. Sa House. Na parang dapat may ano pa rin. Kasi in aid of legislation naman, hindi naman para ipitin sila, pinapunta sila doon para sila ay gisahin. I can see that. Ito ba yung ngiti ng tagumpay? No, maybe they were a bit harsh, Aha. but the Supreme Court did not say they were violative of human rights. Ayan. Yun, kasi ang harshness pwedeng pointed ka kasi. Sharp. Like si Attorney Sal ako, we can be sharp at times Correct. or harsh, but it doesn't mean we violated your human rights. At syempre, welcome din sa ating guest. Ito, ako first time ko siya. Second time na niya mag-guest dito sa Politico Talks. Oo nga. Attorney Sal. Sila Marichu. Welcome back. Oh, thank you. Attorney Sal, yung ito ngayon, daming pumutok ngayong araw. Anong masasabi ninyo? Hindi na bago yun. Hindi na kayo nagulat? Kasi paulit-ulit ko na sinasabi sa programa ko na itong mangyayari dyan, itong ganyan, nga ako si Presidente Marcos Jr. Excuse me, puro ka naman pagbabalat kayo Kasi whether you like it or not, you can escape accountability. Ikaw ang gumawa ng budget. Yung mga kalyado mo, mga nag-insert, alam mo na in-insert, inaprubahan mo. Pero nagkaroon ng corruption. Preno muna tayo dyan. Ano? Dahil mamaya ay bibigyan natin ng mas mahabang panahon yan. Isingit na lang natin mamaya. Talagang pag-uusapan natin yan. Pero ito muna, para i-set natin yung mode dito sa programa. Medyo mag-games muna tayo. Sige. Game si Attorney Sal. Ito ba o ito ba? Yan, yung ating... Parang kanta yan Ito pili ka lang kung alin Ito dito. ba? May makababanggitin ako kung sino yung mas bet mo sa kanila na mga senador. Bet na ano? Anong ibig sabihin bet na ano? Kahit Pusta? ano, basta kung gusto mo sila or not, sino mas magaling, or depende sa'yo kung Ayaw paano mo mo sila. Ito, pili ka. Cayetano siblings or Tulfo brothers? Wala. Pareho hindi. So, ito, next. Bang Aquino or Kiko Pangilinan? Wala rin. Wow! Mukhang hindi tayo makakaskap dito. Agriculture or education? Oo nga. Wala kang choice, Attorney Sal? Saan? Sa Kiko versus Yes. BAM. Wala. Agriculture versus education. Ito, Mig Zubiri versus Risa Ontiveros. Wala Sino? rin Wala? Wala din. Hindi mo pipiliin, Attorney Sal, si Migs. Si Migs. Senator Hindi Migs. rin. Medyo... Mindanawan yun. Mindanawan. Kahit pa. Ay. Naging Senate President. Kahit pa. Ito, Tito Soto o Ping Lacson? Nako, lalo na. Ping Lacson o Lito Lapid? Si Lito pa. Ayun! Kasi si Lito Lapid, na inaapi nila, minimenos sila. Pero nung sa impeachment, siya ang pinakamatinong sinabi. Ano po? Very short. Ano? Yan kung ano yung batas, yun na yun. Kung ano sinabi ng Korte Suprema, pakinggan natin, sundin natin. Short yung and mga sweet. iba, Oo. ang hahaba, hindi naman kanila.
mga galing sa mga abogado nila, they pretended as if they were coming from yung statements nila. Okay. Balat kayo eh. But finally, may pinili ka, ha? Dito Ito lapit sila. Ang dami ng listahan natin, pero... Taas ng standard si Attorney Sal, Dito ha? lapit lang tayo, yung ordinaryo lang na tao. Pero dito sa Politico Talks, chill lang tayo. Dahil batuhan lang ng mga opinyon sa mga naganap sa politika ng bansa nitong linggo. At para sa recap, Gary Vio, ano bang naganap this week? Salamat po! Thank you, Dexter. Narito ang mga bida-bida ngayong linggo na pinag-usapan sa social media. Una, pahayag ng Pangulo. Mga opisyal, magpapasko sa kulungan. Sapat na ba yun para maging masaya ang mga Pilipino? Saldico! Saldico! May pasabog! Nagulat lahat! Ng gulo ba? ICC warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Ihahain na ang tao. May kakain ba? Senator Amy Marcos, spoiler ng Senado. Mga pasabog ng kapatid na Pangulo, pinangunahan. CWS Party List Representative Edwin Garjola. Saldico ang 2.0 nga ba? Sasakyan niya doble pa sa mga diskaya, pero may payong pa siya. At former Senator Juan Ponce Enrile, pumanaw at the ripe age of 101 or 103 ba? Ano ang unang pag-uusapan? Dexter, ikaw na ang pumili. Ayan, medyo na ano ka doon sa may payong pero unahin muna natin itong mainit-init ngayon na issue. Ngayong araw mismo. Ngayong araw mismo, sa kasagsagan ng Senate Blue Ribbon hearing, biglang may lumutang, may sumulpot na Kala ko, video unahin online. mo, Dexter, yung sinabi ni Presidente Marcos Jr. na sa Pasko, makukulong kayo. Pupuntahan natin yan. Hindi, kasi yun ang nauna eh. Bago yung Pero ngayon eh. pipili tayo. Pero ito, unahin natin si Saldico. sige. Ayun, yung kanyang mga expose na binanggit kanina na hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Diniretso na niya sa Pangulo. Anong tingin niyo doon, Attorney? Binalidate niya lang yung mga teorya ko na matagal ko nang sinasabi sa programa, pati sa Manila Times sa column ko eh. Kasi, ever since, di ba, parang pinalalabas ni Presidente Marcos na siya nag-expose. Sabi niya, Anong kanyang mahiya sona? naman kayo. Yes. Sabi ko noon, immediately sabi ko, mali yata, dapat mahiya naman tayo. Kasama ka doon eh. Ako! Akala ko mahiya naman ako. Tayo. Tayo, dapat Kasi tayo. kasama ka doon. Aha. Sabi ko, ever since sinasabi ko, you cannot escape accountability kasi ikaw ang gumawa ng budget through the Department of Budget and Management. Pupunta sa mga kalyado mo. Madali sabi, kasi nung panahon namin, si Presidente Duterte, pag ginawa mo yung budget, pag-aaralan niya yun. So, alam niya lahat ang allocation kung saan pupunta. Doon pa lang sa National Expenditure Program. Alam niya na yun. Alam niya. Pangulo yan. So, dinala mo sa Kongreso. May mga ginawa silang magic doon. Pero pupunta uli sa kanya eh. So, madali sabi, since alam mo yung wala, alam mo ngayon kung ano mga pumasok. Kaya may mga chances minsan, Attorney Sal, na binivito ng Pangulo yung mga line items. Ang binito niya rito, kakapiranggot eh. Oo. Pero yung so much billions, talagang inaproba niya. Kaya nagkaroon ng korupsyon. Oo. Kaya sabi ko, hindi ka makakawala rito. Either you're complicit or siguro napaglaruan ka gross incompetence. Pero Attorney Jess, ikaw naman, ano sa tingin mo? Bakit parang sinabay doon sa expose ni Yusek Bernardo, dating DPWH Yusek Bernardo, itong pagpapalabas ng video ni Saldico? Well, I've always said on this show and other shows, no, meron namang DDS script, may Marcos script. We are witnessing the divorce of the unit team. And lahat tayo, the taong bayan, no, we are just like children caught between the divorce of a mother and a father, nag-aaway. Pero sinong tama sa kanila? Ang una kong pansin dyan, parehong mali. With all due respect, syempre sa mga DDS, no? Of course, si Saldico, we all know what he's capable of. He's so rich. How did he acquire all of that? So, questionable siya. So, kung sinasabi niyang ibang tao, corrupt, di ba? Questionable din kung totoo yung mga tinuturo niya. Medyo naniniwala ako, Hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala sa kanya. Yung mga sinabi niya ba, Sa may mga- katotohanan ba yun sa tingin mo? tinuturo niya. No, I mean, initially. Oo, na-hunch na parang, okay, siya mismo questionable, ilalaglag niya yung mga kapwa niya. Pero syempre, naaalala ko ang magnanakaw. Galit. Galit Sa sa kapwa kapwa magnanakaw. Pero beside that, no, I have to emphasize,
syempre to balance the discussion, si Zaldico matagal na yung contractor. At hindi naman siya namayagpag sa panahon lang ni BBM. I have to say na mayagpag din siya sa panahon ni President Duterte. President Duterte attended the inauguration of a power plant ni Zaldico sa Bicol region. Yeah. Yes, they were so happy to get happier times. And yung flood control, it did not start during PBBM. May flood control na noong 2017-2018. Anong proof ko? Senator Joel Villanueva, galit kay Zaldico, sinabi formally, laptop. Tapos si House Minority Leader or Majority Leader Rolando Andaya, magugugol ng mga tao Yes, to. oo. May pinasabog siya, flood control. Yes. Flood control na, word ha, flood control anomaly. 2017-2018, panahon early as 2017. ni President Duterte. Yes, i-research na lang ng mga tao yan. So this did not start panahon ni PBM. Pero ang- attorney, alam mo, maalala ko dun una. sa isa sa mga talks ni Pangulong Duterte noon, may mga binanggit siya na sangkot sa flood control ng mga pangalan. Unang-una, teka muna. Alam mo, may problema doon sa Choryang yon. Kasi ang pinag-uusapan talaga, yung trilyon ng pagnanakaw dito sa 25. Yes. Yun talaga eh. Kasi sabi ko nga, kung totoo yung sinasabi nyo ng panahon ng administrasyong Duterte, anti-Duterte ang lahat na media, na sana na-expose na yan. Wala naman. Wala akong narinig noon na DPWH, na mga flood control projects. Pero may binanggit siya sa mga one of the talks niya na may sangkot sa flood control dati na Si mga opisyal. Congressman Eric Yap, Oh, yeah. nilaglag ni May President nilaglag niya Duterte that noon. before. Rocknetting sa Baguio. Sa Baguio issue. Flood control ang rocknetting. During Ano, Duterte dinimanda ba yun? Hindi. Yun nga, wala nga lang na demanda during that time. Ibig sabihin, walang ebidensya kung pag ganon. In other words, Baka hindi lang masyadong pumutok pa that time dahil Pero may sagot mali pa ako siya. ha. Bakit hindi masyadong mag-ingay ang mga anti-Duterte noon? Kasi focus kami sa war on drugs. Napaka-delikado ng kasi panahon na yun. nga, the reason there is hindi nga pumutok yan sa media eh. Ang mainstream media noon talagang anti-Duterte. Anti-Duterte. Pero Lahat sinashutdown ni President. Hindi, Pinasara hindi ang totoo ABS. yan. Naku. Tinawat ang rapper. I disagree with that. Kinulong si Trillanes, Hindi sinubukan. totoo, hindi rin Kulong si totoo yun. Trillanes. Yung sa ABS, hindi totoo yun. Kasi talagang sa Kongreso, nakita mo yung mga ebidensya doon eh. Hindi, alam mo si Duterte, hindi nakikaalam yun. Eh, yun yung pagpalit kay Albars, hindi niya alam eh. Pag landing niya, sa kanya lang nalaman, wala na palang speaker. Wala, hindi nakikaalam yun. Ibang pero- style nun eh. Balik tayo dun sa issue ni Zaldico, dun sa mga pinahayag niya ngayon. Ito yung issue ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos, ang binabanggit niya na nag-utos. Though hindi niya directly na nakausap, may pinakausap sa kanya na isang opisyal na kasama sa meeting at tinuturo niya si Ang labo BBM. nun bago si Attorney Sal, no? Sabi ko lang, ang labo nun na appropriations chair ka, may pasabog ka online. Initially naniwala ako but when I look at it from a critical and skeptical perspective, nung review ko, halos lahat ng sinabi niya, if not lahat, hearsay. In terms of BBM. Hindi siya, yung pagbanggit niya kay BBM, narinig, sinabi lang sa kanya Sinabi sa kanya ni nakamiting Martin BBM. Romualdez, Oo. sinabi sa kanya ni DBM Sec, sinabi sa kanya nung Ni isa Yusek pang tao, Bersamin, oo. ni Yusek Bersamin, or Secretary, ES Hindi, Bersamin. ibang Yusek ibang ito. Yusek Oo, pala. Adrian Bersamin. Laging Adrian sinabi Bersamin, sinabi niyan, hindi yung ako nakausap ko si Pangulo, appropriations chair ka, tapos pinasingit sa'yo ni BBM, hindi ka kinausap diretso? Oo nga, tingin mo doon. Unang-una, kung ako naman si Marcos Jr., bakit naman kita kakausapin? Paano ang deniability ko? Kailangan marunong ka rin. Kailangan yung mga bata ko ang kakausap sa'yo. So, posible Otherwise, totoo. stupid ako. Hindi naman stupid si Marcos Jr. So most likely, Ayun! totoo. So totoo. Matalino yun. Matalino yun. Alam nyo, yung sinasabi nilang walang political will, I've been disagreeing with that, na mahina. Hindi. Alam kong bakit. Totoo. Can you imagine number one, biro mo, pinakulong niya si Kibuloy, pinapunta niya yung 3,000 mahigit na mga Political pulis. will. Sa political will yun. Yeah. Isa pa. President Duterte. Biro mo, pinakulong niya si Duterte. Duterte. Never kong na-imagine ang magagawa niya yun. Wow. Political will yun. Yung kanyang bulldog, si Torre, pagkatapos na sumunod sa kanya, hiniya niya. Pwede naman yung... Political will din yun. Political din yun. Ay, Yan wow. ang sinasabi ko. Kaya, huwag niyong i-underestimate itong maman, itong magaling to. In fairness, Sir Dexter, I agree. Diyan ako mag-agree kay Attorney Sal. Pero ang term ko ay hindi political will. Tuso. Ay, ganun, Si kasama, PBBM. kasama na yun. Tuso, political will. Matapang ka. Pero sa tingin nyo, may patutunguhan ba to? Kasi kanina, naglabas na rin ng statement si Blue Ribbon Committee Chair Senator Lacson. Lacson na
Walang Walang mapupuntahan probative value. yung probative value yung statement niya dahil hindi naman ito under oath or Sagutin kita dapat- doon yes. sa may patutunguhan ba? Meron. Yes. Patungo ito sa regime change at sa pagkakulong sa kanilang lahat. Oh, regime change. Regime Yes. change. Ay, Mukhang- kasi... ano yun? Ako Matindi. naman, in fairness kay Attorney Sal, pareho kaming lawyers. But I know and acknowledge that there's a court of public opinion different from the court of law. So baka doon naglalaro si Zaldico. Pero kung gusto niyang mapakulong si PBBM, umuwi siya. Magkaso siya, panumpaan niya, siya ang maging lead complainant or lead witness, kasuhan niya. Pero sa tingin niyo, Attorney Sal, itong kanyang expose na ito ay sapat ba para silaban ang damdamin ng bawat Pilipino na galit na dito sa mga anomalya sa flood control? Ano Dahil bang nakita natin- sisilaban mo? Galit na nga eh. Puot na nga eh. Pero nakita natin na ang dami ng mga rally na nangyari, pero parang hanggang doon na lang. Ano, alam mo yung 16, 17, 18, malaking ano yan. Ma-overrun tayo lahat ng events na yan. Kasi tanda mo, 3 araw yan. Yes. Tapos ang nagpasimuno niyan, Iglesia ni Cristo. Sasamahan ng KOJC ni Kibuloy. Sasamahan ng Jesus is So Lord. may yung KOJC sasama kasama na rin. yung Jesus is Lord ni Villanueva. Di ba Villanueva. nag-1 million college Yes. sila sa Luneta? Nandun pa yung grupo. May nagsabi sa akin, sasama rin yung grupo ni Brother, sino? Bilarde. Velarde, yes. Oh, tapos yung mga business groups. El Tapos, Shaddai. tapos yung mga DDS pa. O lahat ng mga grupo ng DDS. Kasi yung sa November 30, yellow yon. Tapos walang uwian pa. Aha. Alam mo, tinitingnan ko, sabi ko, walang ya. Pag walang nagawa si Presidente rito, Sa nitong tuloy-tuloy susunod na yan. araw. Kasi, tingnan mo yung People Power 1 and People Power 2. Bakit sila nag-succeed? Kasi yung military nag-withdraw ng support. At kung makikita mo, kaya lang nag-withdraw ng support pag nandyan ang tao. Critical mass. Oh, pag nakita na nila eh. Aha. That's the only time na mag-withdraw sa support. Kaya tinitingnan ko, yung, di ba, magpapadala ng 15 ano, police, 1,000. Libong police. 16,000. 15,000 sabi ni ano. 16,400 to be specific. Sige. Talagang sakto Sabi ko, Nabasa ko yun eh. Alam mo nga ako, yung grupong yan, huwag kayong magre-react dyan kasi ano, magbabantay para sa inyo. Oh. Pag nakita kayo ubod ng dami, yun na. Sasama. Babaliktad yun para sa inyo. Alam mo, yun ang Dagdag number pa yun. yun ang nakikita ko yan. Kaya alam mo, hindi ba I wrote an article and I've been telling BBM, sabi ko, if you're not complicit, under the Constitution, you can exercise extraordinary powers. Ang constitutional basis mo kako, your job is to serve and to protect. When your government has failed, and obviously, nag-failure ka na nga, kaya ka nagagalit ng tao, mag-declare kang revolutionary government. Pero may kondisyon ako. One, pag nag-declare ka, hindi lang basta mag-declare ka para i-save sarili mo. Number 1, you abolish Congress kasi galit na lahat ng tao dyan. Number 2, pakulong mo lahat. Kung ang anak mo kasama, gaya mo si Duterte. Pakulong mo rin kasi hindi ba sabi ni Duterte, drug addict ang anak ko, drug. Sabihin nyo, prueba, papatayin ko sa harapan nyo. Ganun dapat. Number 3, ibalik mo si Duterte. Kasi illegal nga yung ginawa mo. Lahat nagsasabi na illegal. Pangapat, gumawa ka na ng reforma kung hindi ka complicit. Kasi kung magdi-declare ka lang, akala mo ka-save ka, ay mag-aalis ang tao sa'yo. Oo, kanya lang, itong naging pahayag nga ni Zaldico na patungo mismo doon sa Pangulo, doon sa sinasabing insertion na 100 million for flood control projects for 2025 national Hindi million, budget. billion. Billion, yes. Paano? I don't think it's enough eh. In fairness, ako naman, kontra ko a bit, no? Pihit ako kay Attorney Sal, di ba? Ako, I don't think it's enough because it's not yet the smoking gun. Una, there's so many questions. 100 billion is too small for a president. Assuming, Yes. kurakot ang presidente. Aha. Okay? Parang it doesn't make sense. Second, bakit ka magpapa-insert kay Zaldico through hearsay when you can insert on your own? And I know this Sa for a NEP, fact. kasi sila Yes, and I know this for a fact, sir. May Tweety Bird ako na source, Yes. na congressman, who says na the president can order insertions on his own, NEP pa lang. Oo, bago pa lang i-submit. Assuming corrupt siya, hindi ko sinasabing corrupt. But if you want to be corrupt, you can have your own projects, NEP pa lang. So bakit mo kailangan kausapin sa BICAM? Ang sabi ni Zaldico, nung nagsisimula ng BICAM, nung November 2024, saka ako kinakausap nitong mga tao na to make insertions. Why would you need to make insertions to Zaldico? As the president, ha? Okay. Oo. So that's the second. And third, yun nga, kulang yung kwento. Ano yung direct
link. May part 2 daw eh. Kasi ang sabi ni Attorney Sal kanina, bago yung part 2, ang sabi ni Attorney Sal kanina, syempre matalino si BBM. Gagawa siya ng plausible deniability. Okay. Hindi. Wala ako dyan, wala akong ganun. Wala akong dyan. Kung ganun, kaya din naman niyang gawin yun sa mga sekretary niya eh. Mag-insert kayo dyan, SEC ng DPWH, DENR, DepEd, gawa kayo ng project, gawa kayo din. Tapos wala kay BBM. Because on paper, ang nag-propose ng NEP, the departments. Yes. Magsa-sponsor, senator or congressman. So, Labas malinis siya. din siya. Yes. So, bakit niya kailangan si Zaldico para magmukhang malinis? Oo nga. These are- Let me yun din respond ang to that. pinagtaka ko, Let me attorney. respond to that Yes. muna. Unang-una, yung statement ko na nilabas, kanina nga, inanong dito sa bilyonaryo. Ano sabi ko, if the action of the President, as per Saldico's statement, kung ito'y corroborated by documentary and testimonial evidence, then that is betrayal of the public trust. And that is an impeachable offense. Now, pagdating naman dun sa mga insertions, kahit nasabihin mo na yung tsorya mo, theoretically. kahit yung tsorya mo, may problema pa rin eh. Bakit? Siya nga ang pumirma eh. In other words, binuksan mo yung corruption by approving yung ginawa ng mga tao doon kahit na hindi mo alam. Alam mo na nga na ganito, ayaw mo nga. Tsaka, I remember him sa SONA, sinasabi niya, alam ko may corruption, alam ko may bribe. Ginalanan niya nga eh. Kaya I've been criticizing the investigation. Ano pang iimbestigahan mo? Nag-imbestiga ka na, alam mo na nga eh. Yes, Pakulong mo na lang lahat yan. So sorry, Sir Dexter, no? Attorney Sal, question na, ang logic mo is if pinirmahan, kahit hindi mo alam na corrupt, may liability Nang si alin? Pangulo. No, I mean yung logic Yung na sa po. logic mo, dahil siya May- pumirma sa... Dahil siya Kasi pumirma, nga, Saka tanda mo, Pakiulit. during that time, di ba, ang dami nang nagre-reklamo dyan sa insertion, nagkaroon ng gulo dyan eh. Tapos, tinanggi niya na, hindi, wala akong nakitang insertion dyan. Di ba? Sabi niya, pinirmahan ko yan, wala naman. Kasi nga, yung pinirmahan mo, wala na. Ang insertion, nangyari doon. Di ba? Yun ang ano nun eh. Actually, di ba, yung gaanga natin ng 2025, nakabinbin pa ngayon sa Korte Suprema dahil kinustyon, dahil doon sa mga... as the most corrupt 2025 kasi budget. may mga, di ba, may Binawas yung binanggit PhilHealth. din. Yes. Allegedly, mas mababa yung DepEd. Yeah, at saka Okay. yung sinabi dati, sinabi din ng dating Pangulo na may mga nakita siyang mga blank na mga Ako in item. fairness, Yes. those are all legitimate questions. Yes. Pero ang question ko din, kung ang ating theory naman is dahil pumirma ka, despite all the noise, Yeah, oo. medyo ganun din kay Pangulong Duterte. Ang dami na ding noise noon, Freegate scandal, Farmally, this and that, this corruption, that corruption. Sabi ni Attorney Sal, wala daw masyado Teka nag-ingay. muna. In fairness, nagsubok ang mga anti-Duterte mag-ingay but nga, focus sa war on drugs, may lockdown, may pandemic, takot yung mga tao, authoritarian si President Duterte, pumirma pa din si Duterte. Okay, last hear it sa issue. Yung formalin sinasabi nyo, may demanda ba ron? Meron po. Saan? Nasa Saan demanda? ombudsman. Sa ombudsman. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Pero tinake Wala. na po kasi nung dating Kasi alam mo, ombudsman. Dahil kampe. ako kasi noon, I remember, ang aking tsorya doon, sabi ko, ano bang problema niyo sa Farmally? Sabi nila, ang pinaka-kontra nila, kasi binenta ng ubod ng mahal. Overpriced. Pero, nung in-examine, yung palang presyong yon at the time ng pandemic, kaya talagang mahal. Kaya ang tanong ko, simple lang ang tanong niyo, yung kontrata ba may disadvantage sa gobyerno? Unang tanong mo, sinunod ba nila yung terms of the contract? Na-deliver ba nila o hindi? Na-deliver. Walang reklamo, wala. O anong anomalya? Sabi nila, hindi kasi yung isang company, wala namang ganong kalaking pera. Bakit nakuha nila nakuha ang kontrata? Net contracting capacity. O, ang tanong ko naman, teka muna. Ano naman? Ang mahalaga, meron mang problema doon sa terms ng kontrata na hindi nasunod. Kung wala, walang violation. Hindi ko na lalaliman, pero ang sagot ko, meron. Anyway, Nasaan? Moving to the next topic tayo. Eto, isa Teka sa mga... muna, yung sabi ko sa inyo, yung sabi ni Presidente. Yes, isusunod natin yan. Kulungan. Ito muna. next topic. Ito muna. Punta muna tayo dun sa ating... dahil nga nangyari din this week, yung ating pakikiramay kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. So paano nyo po naalala bilang isang abogado din, yung legacy, political icon ni Juan Ponce Enrile? Magaling talaga yun hindi dahil fraternity blood ko sa Simbaro.
Kasi ang dami niya nang talagang pinakita sa atin. Pero mo, kung ano-ano mga ginawa niya na, Senate President, Martial Law Administrator, nakulong, dinimanda, naabsuelto, Senador, ang dami. Yes. Ang natatandaan ko lang sa kanya, pinakulong siya ni Cory. Nung Di ba? Pinakulong After, siya eh. yes. Yung mga kuko. Walang media noon na makapasok sa kulungan. Takot lahat kay Cory. Ako, may programa ako noon sa, sa Eagle Broadcasting. Takot-takot. Pinuntahan ko siya, in-interview ko siya sa programa ko live. Kaya bilib na bilib siya. Hindi dahil Brad kita, pero sabi ko, ba't na matatakot? Exclusive mo yun. Exclusive. Attorney. Wala nga makapasok. Takot lahat ng mga media eh. Paano ka nakapasok, sir? Ay, bakit naman hindi? Abogado tayo. Oh, wow. Abogado. Di The ba right to counsel. Pag abogado tayo, wala pwede ka. pumasok. How would you remember? Galing ng discussion How would you ni- remember Senate, dating Senate President? Maalala ko lang kasi sa kanya yung kanyang tagline, yung kanyang campaign dati. Gusto ko happy ka. Happy ka. Yun Pero yung hindi tumatak tayo eh. happy. Yun Hindi nga mababa ang oo. kuryente. Madaming corruption. May flood control. Yung sa scam. happy ka yata, yun sa may yung sa cellphone loads yun dati. Yun yung Opo. pinaka-problema no. Yun At yung saka ginamit, Meralco, kuryente din. Ako naman, I don't want to be too negative because namatay na yung tao. But a person, while he might be smart, di ba, he's celebrated in many respects. But he's a complicated man. Madami din siyang nagawang hindi maganda. And we have to recognize that. That is the That makes him complicated- perfect. Yes, Na that's the complex nature. Mayroon siyang mali, mayroon siyang tama. Na talagang makes him Yes. human. Ako, gusto ko nilang balikan dahil nasa recent events tayo, Yes. dalawang bagay. Una, it was Juan Ponce Enrile who prevented VP Sara Duterte from becoming Department of National Defense Secretary. Yes. People can fact-check this. Pero as the Chief Presidential Legal Counsel, he Siya. counseled or BBM. advised PBBM na delikado yan. Wag, hindi bagay. And he was on record, nag-statement yan si JPE. Second, bakit hindi nag-MMDA chairman? Si Mike Defensor. Also, Juan Ponce Enrile. Kasi sabi niya, hep, hep, hep. Kakatalo mo lang nung 2022. Bakit ka umi-epal sa MMDA? Hindi ka pa pwedeng ma-appoint. JPE. Black. Vote. Okay. Sige, mamaya marami pa tayong mga pag-uusapan kasama na diyan yung isa Yung sa statement mamamasko sa mamamasko sa kulungan. kulungan. At syempre yung kay Senator Bato de la Rosa. Huwag kayong alis dahil kami po magbabalik. Kasama niyo pa rin kami dito sa Politico Talks. Dexter Ganibe sa pangalan po ni Marichu Villanueva. Pag-uusapan natin ngayon yung sinabi po ni PBBM. Attorney, maraming opisyal ang magpapasko. May mga senador, may mga kongresista na magpapasko sa kulungan. Contractor, yan. And DPWH official. Yes. Sabi ko sa programa ko kanina, kasama ka doon. Kasama ka doon. Alam mo, ang problema kasi, unang-una, yung... Talagang hindi naman kasi siya abogado eh. Kaya pinapagalitan ko yung mga abogado, ba't di nyo sinasabihin sa presidente, hindi po pwede yun. Hindi nga kayo nagpapile pa ng kaso eh. Tapos pagdating sa Disyembre, tapos na. You must be kidding. Papile ka muna ng demanda. May PI. Katakot-takot na may exchange of pleading. May determination pa ng probable cause. Eto pa just isa rin. Tapos magkakaroon na ng court. Ang daming stages eh. Kasi ang pagsasampa ng kaso, may sinet na ang Korte Suprema na time frame sa bawat pagsagot ng mga demanda, kontrademanda, and yung mga ganon. It would take 60 days or 90 days? Pag practicing lawyer ka, wala. Matatawa ka lang sa mga sinasabi. Pati yung si Rimulya. Palibasa, hindi ka naman nag-practice. Sasabihin mo, ang December may kukulong. Excuse So me. hindi abot ng... Hindi. Kung susundin natin talaga yung proseso ng gagawin pagsasampa yan? ng kaso. Ilang taon na lang ba? Ilang buwan na lang ba? Ilang linggo na lang? Tapos bakasyon pa. Kahit pang mag-marathon court. hearing? Wala. Alam mo yung mga abogado, siyempre, ipoprotect nila yung interest, katakot-takot ng mga pleadings. Hindi mangyayari yun. Oo. Tingnan mo ha. Sinasabi nila, kasi kinikriticize yung gobyerno,
si Saldi ko, pinaalis nila. Marami silang pinaalis eh. Tapos, Manny Bonoan. lahat sila. Oh, si Tapos sabi Secretary niya, Bonoan, wala din. cancel yung mga passport. Ay, hindi po pwede. Bakit? Sabi ni Rimulya, hindi po pwede. May Wala pang kaso. court order. Sabi ni Presidente, ganun, excuse me, kung talagang gusto niyo pwede. Kasi kung ako ang DFA Secretary, I'll cancel it. Oh, hindi mo Why? kakasuhan Ano ka, reason? administrative. O no. Pag kinasil ka, di-deport yan. I succeeded. O demanda niyo ako ng administrative. At least nakatulong ka sa, Ang sa bayan. problema, Oo. pinaalis nyo talaga. Kung ano-anong ginagawa nyo, pananakip butas lahat ang ginagawa nyo. Yung pala, kaya naman pala pinaalis at ayaw pabalikin. Yung pa, yun nga, nagpasabog na siya kasi maraming ituturo. Kaya diyan ka lang. So, pero nagamit niya yung technology para... Ako naman doon muna tayo sa mga kriminal magpapasko. Yes. Ako syempre, as part ng taong bayan, I Pumasa. wish, Yes. I hope it would be true. Unlike Attorney Sal, I am more optimistic. Kasi narinig ko yung timeline ni Alright. Ombudsman. Ang sabi niya, expedited preliminary investigation tayo. Meaning, you will only be limited, yung accused or respondent, to filing one pleading, which is Okay. counter affidavit. And if you don't file it, deemed waived for resolution na. Oo, And narinig ko na yan, sinasek Kasi may Vince dito. ICI investigation na at nandun na. At DOJ, or- at way DOJ. before naging ombudsman, si Yes. Ombudsman Boying. So, sa utak niya, and hindi naman niya nilalabas lahat, pero ang alam ko, may pending na, na mga naka-PI. Hindi PI, preliminary Preliminary investigation. investigation, yes. Na yung iba yata, na show cause na or na subpoena to file a counter affidavit. Kanya So, lang yung iba, mapapa-PI talaga pag Se- walang mangyari. Oh. Hindi, 7 days lang yun eh. Pag pinafile ka ng counter affidavit, you have to file it in 7 days. General, yun Yes. yung general rule. Pag nag-file ka, sabi ni Ombudsman, for resolution. So ako, optimistic ako na merong mga pwedeng makulong by Christmas or before Christmas because kung non-bailable yung kaso, pagka-issue ng kaso at ng warrant of arrest, nakakulong sila. And then, matatalo niya si President Duterte. No offense ulit sa ating mga ka-DDS kasi sabi ni Pangulo Duterte noon, nung bago siya manalo, kaya siya nanalo, nag-viral eh. Sabi ni Pangulong Duterte, very Gen Z yung ano niya, atake niya noon. Ito na, ang huling Pasko nyo, mga kriminal. Tapos naka-glasses siya, yung parang boom, 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 na TikTok. nangyari naman. Totoo talaga. At talagang Nakulong si naman. Dilima. Ayun ang kaibahan. Mukhang hindi naman sa kulungan nagpasko, attorney. Sinong corrupt? Sa mga Napakulong? sa mga libingan na. Sa libingan. Hindi nakulong si Enrile. Napalaya under Duterte. Hindi nakulong si Bong Revilla. Napalaya. Hindi Hindi nakulong Duterte si yun, sa Jinggoy hukuman. Estrada. Yun ang sinasabi ko, Yes. na may problema ka sa proceedings kasi nga, korte. Iba ang takbo ng korte. Kaya sinasabi ko, mag-revolutionary government ka kung gusto mong makulong yan. Okay, You know why? Attorney Sal. Pag nag-declare sa revolutionary government, Pwede niyang gawin. Suspendido But lang. outside of the Ngayon, barrel. pwede mo ngayon na ikulong muna, saka mo bigyan ng due Sino process. napakulong na corrupt? Ni Duterte. Ang dami. De Lima, Anda- napalaya, acquitted. Alam mo ba na maraming cabinet members na False cases. sinipa siya? Hindi nasipa. Nasipa Hindi lang, hindi napakulong. napakulong. Hindi napakulong. Oh, Hindi napakulong. Pero tinanggal, hindi kagaya Nueva ngayon. Belica, Oh. walang kinasuhan. Eric Yap, nilalaglag na ni Manny Pacquiao. Kung Eric Yap, sinabi na ni Manny Pacquiao noon na rack netting involved. President Duterte said, Eric Yap, you're involved. Kasi Pero pinapakalaman hindi mo, nakasuhan. district engineer ha, itong pinag-uusapan natin ngayon, nasabi na yan ni President Duterte. Duterte. before, Alam mo, walang ang napakulong. kagandahan kay Duterte, Sino napakulong? yung ano lang, may marinig lang na corrupt ka. Whiff Oo. of corruption. Oo, tatanggalin ka kagad. Wala na, anong ebidensya, wala na yan, matagal pa yan eh. Pero- Bago ka makulong. Tanggal ka na, ayaw ko na sa'yo dahil dapat wala akong marinig Pero yung sa'yo. pananagutan, attorney, nawala na. Pero the fact that sinipa ka, napahiya ka sa palagay ko, Pero sana, trabaho na ng iba yon. Yung mga gusto mo mag-file, kung meron kang ebidensya, file mo. Pero Attorney Sal, ang pangako ni President, huling Pasko nyo na to. Mga kriminal, wala siyang napakulong. Except Laila de Lima. Trillanes, sinubukan niya. Mali din. Sabi ng Supreme Court, mali ang pag-cancel ng amnesty. Walang Hindi napakulong natin na alam, corrupt. yung mga ibang dinimanda ng DOJ, yung mga corrupt sa mga departamento, may maraming mga kaso Walang high na- profile. Attorney Sal. Ay, doesn't, Oh. regardless, whether high profile yan o hindi, basta may pinakulong ka na involved sa corruption, ganun din kung yun. may mapakulong si Parang BBM. pag magnakaw ka ng 1 bilyon, nagnakaw ka ng
piso, magnanakaw ka pa Correct. 1 rin. billion or 1 trillion. Nakaw pa din yun. Paano pag may napakulong si BBM? Di natalo niya si Duterte. Kailan? Nasaan? Wala nga Paano nga pag may mapakulong? wala By pa December. nga. Kasi wala kang magbigay sa akin, Pupunta sir. Wala Nakakulong siyang pa. magpapakulong before December. Sigurado yan. Wala. Yeah. Pero, meron nang nakakulong ngayon sa Pero, Senado. baka tayo ma-overrun by events. May makukulong kung may mangyari. Pag may regime the next change, few days. maraming kulong. Anyways. Well, hindi papayag ang mga pinklawan sa regime change. I Okay. think. Sa Blue Ribbon naman, sa Blue Ribbon Committee hearing, ang daming pangalan na lumabas. Yung Umiyak pa yata yung may mga bagong senator na binanggit mga dating senador dati nung Si Grace po. Si Grace po. Sani Angara. Sani Angara. Angara. Mark Villar. Mark Villar, na pangalanan na rin. Pero lahat sila nagbigay naman ng statements nila na dinideny nila yung mga aligasyon. Kailangan may ebidensya ka. Would Gaya you ng think sinabi ko, yung... masasama sila sa Depende possible sa makulong? ebidensya yan. Kaya pareho nga na sinasabi ko, kung makorroborate ng iba pang ebidensya, maniniwala ka na ng gusto. Pero sa ngayon, ang taong bayan, kay may ebidensya ka wala, dati nang galit sa'yo, dati nang namumuyo ang galit, kahit anong sabihin niya, paniniwalaan. Yan ang problema. Perception. Paano ng rule of law, Attorney Sal? Wala. Kasi sabi mo, cancel passport kanina eh. Alam mo, sasabihin Without nila, basis. anong rule of law? Hindi nga nila sinusunod ang rule of law. Ito ang tanong sa inyo dalawa. Doon sa mga pinangalan ng mga elected officials, sino sa kanila gusto niyo makita makulong? Pinangalanan ni Roberto Bernardo. Kanina. At saka yung mga iba pang nabanggit na Dati mga pa. pangalan ng ibang mga testigo doon sa Blue Ribbon. Kung makonvict, di kulong. Sino Pero sa tingin nyo doon? hindi ko alam. Dahil depende. Abogado tayo. Pag abogado ka, stricto kami dyan. Kailangan may ebidensya ka. Oo. I think Eto, there's- abogado din. Parehong abogado. I think there's evidence already against Senator Cheese, Senator Joel, Yung kichis, Senator medyo Jinggoy. yung kichis kasi kaya nga Yung na-criticize sa- kong Comelec na. sa Comelec. Sabi ko, ba't mo pa i-investigate yan? Nagsabi mo na nga, Admitted. Inadmit bawal, inamin na. Dapat, demanda mo na. Personal donation daw. Pwede ba yung personal? Contractor mismo Pag alam mo, subsequent to that, nakuha niya lahat ng kontrata. Ano ba na? Well, Kasama I kayo sa agree. nagsampa ng kaso. No, but outside of that, kanina nagsampa kami ng Comelec case na election Sa offense, ombudsman. no? In terms of the 30 million peso donation. Yes. Because hindi kami naniniwala sa personal na donation na defense. Kasi alam ni Attorney Sal, meron kaming doctrine of piercing the veil of corporate fiction. Medyo technical. Huwag na Buladas natin lang yun, masyado. yung kichis. Pag-usapan. But second, inamin nga niya. So, shut tight yon. Ang sasabihin niya, hindi naman ako yung nag-donate. Ang bawal lang yung nag-donate. Kanya Wrong. lang yung pag-amin niya, hindi naman siya under oath. Sa Hindi. press con, sa Pareho briefing. yan. Pareho yan. Admission against interest yun. Alam ni Attorney Salio. Pero doon tayo sa hindi daw siya nag-donate. Ang bawal lang, prohibited contribution, yung donor. Wrong! Section 95 sa dulo. Tumanggap Any at person hindi. who Or receives, juridical persons. any person who receives or solicits damay Damay yan. sa criminal case. Pero maiba ako, no? Siyempre, gasgas na si Senator Cheese. Baka sabihin niya, ako naman lagi. best Senator friend ba? Joel, Senator Jinggoy. Sa ngayon, sa kanina, kay Yusek Roberto Bernardo, dapat masama Senator Mark Villar. Masahin po, ang importante Actually, dyan, nabanggit pag naman niya, nakulong, sa secretary. bisitahin natin. At exclusive interview. Baka hindi sila matuwa sa akin. Sa'yo lang sila matutuwa. Magdodonate tayo, hindi, lahat yan, galit sa akin, pero magdodonate tayo ng sandwich. Yung kay Abalos, burger. Virgin. Magdodonate ako ng cheese. Pero yung mga naging pahayag ni Orly Guteza, hinahanap siya Kanina wala din. Nandyan Tinanong yan, nandyan lang yan. Sabi ni Senator Senator Marcolita. Amy Marcos, lilitaw magre-recant daw. siya. Kanina. Pero Lulutang daw wala kanina, din. pero hindi naman. Baka sa mga susunod na Sabi araw. ni Senator Amy Marcos, state witness daw or very important witness si Zaldico. Hindi naman pinayagan ni Ping Lacson. So walang tumama sa mga Si Kasi nga puro si Bernardo theatrical ay yan. state provisionary status na Alam mo, yung state nangyayari witness. sa Sino? atin. Si Bernardo. Si Binanggit Yusek kanina, Roberto si- Bernardo. Yeah. No, I mean si Zaldico, sabi ni Senator Amy Marcos, VIP witness VIP daw. witness, oo. Kanina. Dapat. Pero walang nangyaring ganun. Nag-online Facebook na lang si Zaldico. Alam mo mukhang effective yung Alam mo yung- bakit yung ganyan nangyari clickbait sa mo na atin? kasal? Kasi, balat kayo pala. Buhay Example sa Friday. mundo. Video kay Friday tayo ngayon. Balat kayo talaga mga tao. Ako ang kanta ko naman sa mga Ikaw ba korap na eh, politiko. ayan, go. Anak ng Pasig naman kayo. Ayan. Flood control eh. Itong dalawang kasama ko mukhang mga mga
talagang malalakas sa video. Pwede na kami Ito- mag-video. Mag-video Wala akong kami. panlaban dyan. Eto, anyways, ano sa tingin niyo papupuntahan nitong BRC, itong Blue Ribbon Committee hearing? Though nagbanggit na din si Senator Ping Lacson na sabi niya maaring ito na yung last kanina dahil uusad na yung investigasyon at maaring next week ay makapagsampa na ng kaso ang DOJ o kaya ang Ombudsman sa korte o sa Sandigan Bayan. Attorney Wala Sal. yan. Walang patutunguhan yan. Kung may patutunguhan, kulong sila lahat. Attorney Jess. Hindi ko muna tinitingnan yung Blue Ribbon eh. Like si Attorney Sal, ang tinitingnan ko is November 16, 17, and 18. Pero bukas, baka lumabas ang part 2 ng mga pasabog ni Zaldico. Sana mas maganda yung mga ebidensyang ilalabas niya. Part 3 Meron daw siya ebidensya, di ba? May paper, meron daw siya resibo. May resibo daw siya. Oo, Kanina, sasabihin. yung projects. May Na hindi resibo naman siya. kahit sino mo, hindi mo Pero yung mababasa. nilabas niya kanina, part 1 lang yun. Part 1 lang yun. Nakalagay Baka sa mas video, clear. part 1. Bukas daw, part 2. Tingnan natin. Kung may part 3, sa Sunday. Sunday, November 16. Eto, magkakaroon tayo ng 3-day rally ng Basta Iglesia sasama ni kami Cristo. sa rally. Sasama ka, ayan. Whether sa November 30 yan o 16 yan, nandun kami. May mga nagsasabi, attorney, na papunta daw ito sa destabilization. Ang nagdi-destabilize ang gobyerno, alam mo, ang tao, hindi naman magrireklamo yan kung matino ka. Kaya you're destabilizing yourself, sabi nila. Alam mo, di ba may listahan? Mga destabilizer. Oh, the list. Dami. Tapos Ng isang journalist. tawag sa akin mga reporter, Sir, ba't wala yata ang pangalan niya ron? Ako namang wala, nawawala. Kahit sa mga Gusto demanda, mo bang may palaging isama wala. niya? Alam mo, sagot ko sa kanila, I do not destabilize. Yes. I analyze and I prophesy. Wow. If they do not believe in my analysis, where they're going, kaya hindi nila ako sinasama. Nagpo-prophesy. May bolang Because kristal we ka ba? analysis. Pang si Senator Ivy, may bolang kristal daw. Yung Kaya EDSA alam niya yung mga Power, nangyari. yung EDSA, yung Power 1, Ah. sinabi ko na yun, bago pa nangyari. So you're predicting a regime Madali. change? Oh, Ako, I don't think so. How would papunta na you- tayo doon. November 16. Si Attorney Sal Not nasa... necessarily November 16, basta magkakaroon ka ng region. Okay, basta kayo nasa November 16, ako nasa November 30. Oh, pupunta ako. Alam mo, ang problema kasi, naghihiwa-hiwalay pa sila. Isa lang naman ang Hindi, issue. pero may statement Sama naman na ng, sila. may statement ng INC na kahit hindi nila kaanib sa Oo, iglesia, tama. Dapat welcome. nga. But CBCP also issued a statement that they Napupunta ba do sila? not endorse the November 16 rally. So hindi sila sasama. The So sa CBCP. November 30 sila. At So hindi hiwalay. pupuntang Akbayan, hindi pupuntang Progressives. Pupunta sila sa November 30. Yes. Ang El Shaddai, pupunta. Sa November 16. 16. Basta pumunta sila. 16, 17, 18. Ako, ang mahalaga, kasi alam mo, 2 years na akong pati yung mga viewers ko, sa yung mga nanonood, parang nabubwisit na ako. Palagi, tama na yung mga text, lumabas na kayo sa kali. 2 taon ko na sila. Lumabas na kayo sa kali. Nung panahon namin, nasa kali kami. Hindi pa pwede yung puro text, social media. Walang mangyayari sa atin. Kaya tuwa ko, ay salamat. Warm bodies. Lumalabas na sila. Warm bodies talaga kailangan. Okay. At yan ang inyong mga pokyo, mga political Forecast. forecasts. Political quickie. Ay, Prophecy. dahil papunta Prophecy. tayo. There's so much that And could happen. prophecy. Yes. Quickie, in an Yeah. instant. Correct. Na magsisimula, abangan natin, tingnan natin kung ano mangyayari. Sa anong tingin nyo mangyayari kalalabasan nitong 3-day after Wednesday? Sabi nyo, It's the beginning. possible regime change? It's the beginning of the Of- end. Pag sumama pa yung 30 dito sa grupong ito, it's game over. The word is game over for Sal. I Ikaw think, ba? ako si Attorney Sal, regime change, baka he's assuming president lang. Ngayon, ako, makikijoin ako. Kung regime change, I think Lahat. resign all. Resign both. Okay. Because that was a debate. Hindi, yung snap elections kasi noon ni Senator Alan, mali kasi resign all daw. Resign all, sabi The niya, only way to trigger legally and constitutionally a quote-unquote snap election is for both the president and the vice president to resign at the same time. Magkakaroon Sabay. ng acting president, sabay, pag may vacancy, magkakaroon ng acting president, and Section 10, Article 7 of the Constitution requires or mandates a special election. As I said, Papayag kaya si Vice alam mo President yung doon? resignation, ano yan? Impossible dream. Wishful thinking. Wala yan. Isang kanta na naman ito. Walang magre-resign dyan. Okay lang. So, kung magkaroon ng regime change na hindi resignation, pareho mawawala, in my opinion. Ayan. Anyways,